Napamura si Diego sa nakita niya. "Kuya, bakit?" Tanong naman ni Aldwin sa kanya at napatingin siya sa TV. "Daanan mo kami, ngayon din." Utos ni Diego kay Alvin at binaba na nito ang telepono. "Kuya, sino yun?" "Maghanda ka, pupunta tayo ng mansyon." Sagot ni Diego sa kanya na nagulat na lang ito. Bakit? Nakita mo yung nasa balita?" "Oo, bakit?" "Mga tauhan ko yan na pinadala ko para itumba si Amorosa." Napamura na lamang si Aldwin sa narinig niya. "Sige, maghahanda ako." Saad nito na naglakad na siya pabalik sa kwarto. "Isama na natin si Karen. Insurance natin siya." Tumango naman si Aldwin sa kanya. "Yung matanda?" Tanong nito. "Isama mo na rin." Sagot naman ni Diego sa kanya. "Okay ka lang ba?" Tanong ko sa kanya dahil napansin ko na tinitiis nito ang sakit sa braso niya. "Tignan ko." Saad ko sa kanya na tinanggal ko ang nakatabo nitong sweater sa braso niya at nakita ko na nagdurugo ang kanyang bandahe. "Asan ba yung first aid kit mo?" Tanong ko sa kanya na tinuro naman niya ang cabinet na malapit sa kama niya at kinuha ko to. "Kailangan nating palitan ng bandahe mo." Pansin ko na nakatingin lang siya sa akin habang hinahanda ko ang bagong bandaheng ipapalit ko. Kumuha ako ng alcohol para linisin ang tuyong dugo na nasa braso niya. "Dahan-dahan lang." Saad nito nung dinampian ko lang to ng kaunti at nilinis ko yung tuyong dugo. Tinanggal ko na yung lumang bandahe sa braso niya at pinalitan ko to ng bago. Nilagyan ko na to ng tape para dumikit to. Napansin ko na nakatingin pa rin to sa akin habang ginagawa ko to. "Parang alam mo nang gagawin mo ah." "Well, may dalawa akong anak at doktor ang kapatid ko. Kaya natuto ako mag-apply ng Band-Aid. At ganito. Yan, tapos na." Saad ko sa kanya. "Salamat." Nginitian ko siya. "Maswerte si Chelo sa'yo." Ako nga ang swerte. Kasi binalikan niya ako matapos ang lahat ng nangyari noon." Saad ko sa kanya na binalik ko na yung first aid kit sa cabinet. Napatingin ako sa tiyan niya at napansin niya siguro to. Nagamit ang daliri niya, tinaas niya ang ulo ko. "Wala dyan ang mata ko, Ken." Saad niya sa akin na napahiya ako at natawa. Natahimik kami sandali. Nagkailangan kami. Nang bigla niyang hinawakan ng kamay ko at pinisil niya to. Kaya napatingin ako sa kanya. "Kaya ako binigay si John kay Karen. Hindi lang dahil sa hiling niyang makasama to. Dahil na rin sa iyo, Ken." "Bakit?" Tanong ko nang ngumiti siya at hinawakan ng pisngi ko. "Simula nung nawala ang mga magulang namin, nangako ko na maghihiganti ako. Kaya sinarado ko na ang puso ko sa kahit anumang emosyon para magawa ko ang pinaplano ko. Nung nalaman namin kung sino siya, kinausap ko si Karen na pumasok sa buhay niya. Ako ang nagtulak sa kanya para maging kabit ni John. Nung una umayaw siya dahil may boyfriend siya noong mga panahon na yun. Tumingin siya sa braso niya. Anak ng isang doktora at katulad din ni Karen, nag-aaral din siya ng med. Hindi alam ng boyfriend niya ang plano namin at hindi rin namin to sinabi kay Rose. Pero ewan ko ba kay Karen? Parang malambot ang puso niya sa bunso namin. Kaya nasabi niya to sa kanya.
Napayo ko ang ulo niya. Si Rose ang pinakamabait at pinakamaawain sa aming tatlo. Si Karen naman ang madaling magbahala at tapat sa minamahal niya. Habang ako, wala ako kahit isa sa katangian nilang dalawa. Kaya ako nagawa ang magigante. Tumingin ito sa akin. Dahil sa pagmamahal ni Karen sa akin, hiniwalayan niya si Ruel. At doon nagsimula ang buhay niya kay John. Alam ko at nararamdaman ko sa bawat araw at panahon na nakakasama niya si John. Pinapamukha niya to sa akin. Muling naiyak si Rosana. Akala ko bato na ang puso ko para hindi makaramdam ng sakit at hiya. Pero sa tuwing magkikita kami ni Karen, pinapaalala niya sa akin kung bakit niya to ginagawa. Pero nung tumagal na, sinabi ko na sa kanya na tapusin niya na si John. Doon ay inaway niya ako at muntik pa kaming magpatayan. Hindi ko inasahan na mapapamahal si Karen kay John. May pinakita raw kasi to sa kanya na hindi nakikita kay Ruel. At yun ang dahilan kaya nag-umpisa kaming mag-away. At umabot sa puntong nagsinungaling ako sa kanya na nabuntis mo si Rose. Tuluyan ang bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi si Karen ang pumatay kay Rose, Ken. Ako ang pumatay sa kanya. Kaya nabaliw si Karen dahil mahal na mahal niya si Rose. Humahagulgol na ito. Ninalaw ko si Karen sa kulungan na sinisisi niya ako sa lahat na nangyayari sa aming tatlo. Lalong-lalo na ang pagkawala ni Rose. Pinahiran ko ang luha niya sa pisngi na tumingin siya sa akin. At nagulat na lang ako nung hinalikan niya ako. Napapikit na lang ako. Ang lambot ng labi niya. Tila pamilyar sa akin ang labing nakadampi sa labi ko. Kaya napaatras ako at tumingin sa kanya. Nakapikit din pala siya na tumingin to sa akin. Naalala niya kung sino kami sa isa't isa. Kaya napasandal to sa headboard ng kama. At umiwas to ng tingin sa akin na parang nahihiya ito. I'm sorry. Saad niya na hindi naman ako sumagot. Dala lang siguro ng kahinaan ko kaya ako nagawa yun. Saad nito sa akin na agad akong lumapit sa kanya at hinalikan ko siya na hindi na to nakatanggi at tumawak pa to sa batok ko. Hindi, imposible to. Saad ko sa kanya na muli siyang humalik sa labi ko at muli kaming naghiwalay. Imposible to. Saad ko sa kanya at umiyak ito. Hindi. Saad ko na agad akong tumayo at naglakad papunta sa silya. At bumalik ako papunta sa kanya. Hindi. Saad ko na umupo ako at tinaas ang nakabalot sa kanya. Umiwas to ng tingin sa akin. At doon ko nakita ang nunal niya sa tiyan. Diyos ko, hindi. Gulat kong saad. Napatayo ako at sumandal sa pader. Malapit sa bintana. Narinig ko tong umiiyak. Dahan-dahan akong naupo sa sahig at niyo ko ang ulo. Hindi. Imposible. Imposible ikaw yun. Galit na saad ko sa kanya na hindi naman to makatingin sa akin. Ikaw? Ikaw yung nakasama ko nung gabing yun? Tanong ko sa kanya.
Napatuloy lang ito sa pag-iyak. Ikaw din yung nagdala sa akin sa hotel? Hindi niya ako sinasagot. Sagutin mo ko. Ikaw ba yun? Lumingon siya sa akin at dahang-dahang tumango. Diyos ko! Galit na saad ko na biglang bumukas ang pinto ng kwarto at agad tinutukan nila ako ng baril. Lumabas kayo! Sigaw ni Rosana sa kanila na nagulat ang dalawa at mabilis naman silang umatras at muling sinara ang pinto. Paano mo nalaman na ako yun? Naiiyak niyang tanong sa akin na lumapit naman ako sa kanya at naupo sa gilid niya. Nakita ko ang litrato niyong tatlo. Si Rose may nunal sa kaliwang side ng pusod, sayo sa kanan, at si Karen lang ang wala. Saad ko na muli kong tinaas ang damit niya at nakita ko ang nunal nito sa kanan ng kanyang pusod. Hinawakan ko ang tiyan niya. Hinimas ko to na yumuko ako at inunan ko ang tiyan niya. Naiyak na lang ako. Ken. Naiyak din siya na pinatong niyang kamay niya sa mukha ko. Naalala ko noon, kaya ka pala nagalit sa akin nung tinanong kita kung ako ba o si Uncle John ang nakikita mo nung nagpapaligaya tayo. Saad ko sa kanya na umiling-iling to at sinabing, na-offend talaga ako doon. Pero mali ako sa ginawa ko dahil natulak kita. Kaya bumawi ako nung niyaya kitang maghapunan sa bahay para makabawi ako sa'yo. Akala ko si Rose ang nakasama ko noon. Kasi inamin niya sa akin nung gabing nandun kami sa bagong apartment ni Karen. Saad ko na dinampian ko ang tiyan niya. At bumangon ako na pinahiran niya ang mga luha ko. Nung hinalikan ko si Rose, hindi ko naramdaman ang naramdaman ko kanina nung hinalikan mo ko. Dahil dala na rin siguro sa sitwasyon, kaya naisip ko na ikaw si Rose. Nakita ko ang nunal niya sa tiyan, pero nung nagising na ako sa ospital, parang may mali yata sa posisyon ng nunal niya. Kung hindi pa siguro pinakita ni Papa sa akin ang litrato niyong tatlo, hindi ko malalaman ang totoo. Kwento ko sa kanya. Lilac, yun ang perfume na naaamoy ko sa'yo nung nagpapaligaya tayo. At yun din ang pabangong naamoy ko nung nakasandal na ako sa elevator. Saad ko sa kanya na yumakap siya sa akin. Oh, Ken. Saad nito na nag-iyakan na lang kaming dalawa. Niyakap ko siya ng mahigpit at bigla tong napaaray dahil sa kanyang sugat. I'm sorry. Hinalikan niya ako sa pisngi. Okay lang. Saad niya sa akin nang nginitian niya ako. Kumatok sa pinto si Dino na nag-ayos kaming dalawa at umatras ako palayo kay Rosana. Bakit Dino? Tanong ni Rosana na bumukas ang pinto at pumasok si Dino. Boss, sorry sa istorbo. Okay lang, ano yun? Nasa balita po yung nangyari kanina. Anong balita? Tanong ko sa kanila. May binanggit ba kung sino? Wala po, boss. Ang sabi lang ng mga nakakita, nagkaroon ng shootout. At hindi na nila alam ang sumunod na pangyayari dahil nagsitakbuhan na sila at narinig na lang nila na may sumabog. Balitahan ito. Salamat naman. Sige. Saad ni Rosana sa kanya nang umiti ito at lumabas na ng kwarto. Ano yun? Yung nangyari kanina
na pinagbabaril kami ng dati kong tauhan. Bakit ka nga pala pinapatugis ng mga tao mo? May nagtraidor sa akin, Ken. Kaya nagkaroon ako ng sugat sa braso. Sino? Si Diego, ang kanang kamay ko. Sad nito na tumingin siya sa akin. Kaya kita pinatawag dito dahil gusto kong mag-ingat ka. Dahil wala na sa poder ko ang taong yun. Mapanganib siya, Ken. Saad niya sa akin. Nahinawakan ko siya sa kamay. Huwag kang mag-alala. Ligtas ako sa lugar namin. Silang dalawa na lang ni Dino at Sonny ang natitirang tauhan ko. Kaya kung ano man, kung kailangan mo sila, hindi na. Mas kailangan mo sila kaysa sa akin. Saad ko sa kanya. Nainalikan ko siya sa labi at tumayo na ako. Kailangan ko nang umuwi. Nag-aalalan sa akin ng papa ko. Paalam ko sa kanya. Napansin ko na nalungkot naman ito. Muli akong tumabi sa kanya at niyakap ko siya. Patawarin mo ko. Saad ko sa kanya at tinalikan ko siya sa pisngi. Paalam, Rosana. Tumayo na ako nang biglang binunot niya ang baril niya at tinutok niya to sa akin. Kung aalis ka, tutuluyan kita. Alam kong hindi mo kayang kalabitin yan. Sigurado ka ba? Oo, dahil alam kong mahal mo ko. Nagulat to sa sinabi ko at binaba niya ang baril niya. Salamat sa binigay mo sa akin noon, Rosana. Hinding-hindi ko yun makakalimutan. Saad ko sa kanya na nagsimula na akong maglakad papunta sa pintuan. Yung bata, nilingon ko siya. Huwag mo nang isipin yung bata. Hanggang nabubuhay ako, hinding-hindi mo siya mahahawakan. Saad ko sa kanya na tumingin to sa akin. Na tumawak siya sa braso niya. Lumabas na ako ng kwarto at nakita ko na naghihintay sa labas ang dalawa. Dino, iuwi mo na ako. Saad ko sa kanya na tumango lang ito. Ako nang bahala rito. Saad naman ni Sonny kay Dino. Hinatid na nga ako ni Dino at nung nasa daan na kami, salamat, Ken. Biglang saad ni Dino sa akin na napatingin ako sa kanya. Wala yun. Mabait ang batang yun. Saad niya sa akin. Natahimik lang ako at nakatingin sa labas. Dati akong katiwalan ng mga magulang niya nung nabubuhay pa sila. Si Sonny naman ang dating driver nila. Nung nangyari ang gabing yon, nasa kabilang bayan kami ni Sonny. Umattend kami ng fiesta. Muntik na nga akong himatayin nung nalaman kong sinapit ng pamilya nila. Kwento niya sa akin na napalingon ako sa kanya at nakinig sa kwento niya. Simula nung nawala ang mga magulang nila, maraming tao na ang nawala ng trabaho. Lalong-lalo na ang mga magsasaka na sumasaka sa lupain nila dahil inangkin to lahat ng pinsan ni Sir Ramon. Kwento nito na tumugma sa kwento na Rosana kanina. May nakapagsabi sa amin na nakita nila ang mga bata sa Maynila na nagbebenta ng sampagita. Kaya nagmadali kaming pumunta rito at naiyak ako nung makita ko sila. Naluluhang saad nito. Malaki ang utang na loob namin sa pamilya nila. Kaya namalagi kami ni Sonny dito sa Maynila. Habang palihim kaming binabantayan ng magkakapatid na naglalako sa daan. Nakahanap din kami ng trabaho at yung kita namin, hinahati namin at binibigay namin to kay Alejandra
na nag-aalaga sa kanila. Hindi alam ni Rosana ang tungkol rito. Pero nung lumaki na sila at nakuha ni Rosana ang pera ng mga magulang nila sa bangko, doon niya kami hinanap at sinabi niya sa amin ang plano niya. Nung una umayaw kami ni Sonny dahil napanganib ito. At isa pa, hindi ito ang tamang paraan para makamit ang hustisya. Saad niya na nagpapahid siya ng luha. Mabait at matulungin ng mga magulang nila, lalo na sa mga taong namamahala sa lupain nila. Kaya malayo to sa pagkatao ng mag-asawa na pilit kong pinaalala sa kanya. Pero buo na ang desisyon niya. Kaya nangako ko sa puntod ng ama niya na tutulungan ko siya sa abot ng aking makakaya. Kaya heto ko ngayon, Ken. Naluluhan niyang Saad nung tumawid na kami ng tulay. At hininto nito ang kotse sa tapat ng gate namin. Patawarin mo sila kung ano man ang nagawa ng magkapatid sa iyo at sa pamilya mo. Saad ni Dino sa akin na hindi ako nagsalita. Ano ho ba si Rose? Tanong ko sa kanya. Dahil hanggang ngayon, si Rose pa rin kasi ang naaalala ko. Na napansin ko na napangiti si Dino. Sobrang bait ng batang yun. Kahit pagkain isusubo na lang niya, ibinibigay pa niya to sa iba. Tinupad niya ang pangarap niyang maging paglaki niya. Na ano po? Tanong ko na narinig kong natawa to ng mahina. Kung si Rosana ang nasa dilim, si Karen ang nasa lupa, si Rose naman ang nasa langit. Saad nito na naguluhan ako. Sister Maria Rose. Yan ang pinangarap niya noon nung bata pa siya. Ang maging madre. At natupad niya ito nung tumungtong siya sa edad na 18. Kami pang ang naghatid sa kanya sa kumbento. Kwento niya sa akin na may pinakita siyang kwintas. Ito ang binigay niya nung nag-birthday ako. Sabi niya, sa tuwing malulungkot ako, hawakan ko lang daw ito at ipikit ko ang aking mga mata at tsak nagagaan ang loob ko. Dahil pinuno niya ito ng dasal at mga panalangin na sana'y maliwanagan ang isip ko at maging maayos ang pamumuhay ko. Naluluhan niyang kwento sa akin. I'm sorry po, Mang Dino. Wala yun. Mahalin mo ang pamilya mo, Ken. Payo niya sa akin. Walang problema yun, Mang Dino. Nagkamayan kaming dalawa bago ako lumabas at umalis na ito nung pumasok na ako sa loob ng gate. Anak! Sigaw ni Papa nang makita akong pumasok sa loob. Ano? Anong nangyari? Tanong ni Papa sa akin na napangiti ako at niyakap ko siya. Salamat pa. Saad ko sa kanya na nagulat na lang siya sa ginawa ko. Anak, walang anuman yun. Niyakap na rin ako ni Papa at nakita niya na naluha ako. Bakit? Tanong nito na umiling lang ako. Wala. Natutuwa lang ako na nakauwi ako ng bahay. Sinaktan ka ba nila? Hindi pa. Naliwanagan na ako ngayon. Salamat sa tiwala niyo po. Niyakap niya ako ng mahigpit. Anong nangyayari dito? Saan ka ba galing ha, Kenneth? Tanong ni Mama sa akin. Nahinila ko to at niyakap namin siya ni Papa. Hoy, ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Tanong ni Mama sa akin. Naniyakap pa namin siya ng mas mahigpit. Ay nako, kung ginawa niyo to para ipagluto ko kayo ng maanghang na isda, nagkakamali kayo. Inis na saad ni Mama
na nagtawanan lang kami ni Papa at hinalikan namin siya sa pisngi. Binatukan naman niya kami nung bumitaw na kami sa kanya. Sige na nga, kayo talaga. At pumunta na to ng kusina at muli kami nagtawanan ni Papa. Pagdating ni na Diego at Alvin sa mansyon, sinalubong sila ng matanda. Diego, teka, bakit mo sila kasama? Takang tanong ng matanda sa kanya. Ako na ang amo ngayon dito, Manang. Bakit? Nasaan ba si Amo Rosa? Nasa impyerno na. Pagsisinungaling ni Diego sa kanya na nagulat ang matanda. May narinig silang ingay ng sasakyan sa labas. Kaya lumabas sila ni Alvin at nakita nilang lumabas sa dalawang sasakyan ng mga tauhan dati ni Amo Rosa. Boss, pinapatawag niyo raw kami? Tanong ng isa. Atin na ang mansyon. Saad ni Diego sa kanila na naghihiyawan ng mga to. Ibig sabihin, boss, tayo na ang siga dito? Oo. Sagot naman ni Diego na nagtakbuhan papasok ng mansyon ng mga to at dumiretso sa bar at kumuha ng maiinom. Sige, mag-enjoy kayo dyan. Saad ni Diego sa kanila na natuwa din si Alvin. Tol, dalhin ko lang si Karen sa taas. O sige, hoy kayo, gusto niyo ba ng good time? Tanong ni Diego sa kanila. Oo, boss. Sigawan naman nila. Sumunod kayo sa akin. Saad nito sa kanila. Nasumunod sila kay Diego papunta sa basement. Binuksan nito ang pinto na nakita nilang nakahaga si Lisa. Mag-enjoy kayo. Saad niya sa kanyang mga tauhan. Nang biglang bumangon si Lisa at tumakbo to papasok sa banyo. Ang puti! Saad ng isa na lahat sila'y pumasok sa kwarto at pilit na binubuksan ang pintuan ng banyo. Boss, ano si Amo Rosa? Tanong ni Alvin sa kanya. Ako na ang bahala doon. Sagot naman sa kanya nito. Sige na, mag-enjoy kayo. Panahon na natin to. Saad niya kay Alvin na natuwa ito. Umakyat na sa taas si Diego. Binuksan nito ang pinto na nakita niyang pinapaligayan ni Alvin si Karen. Nakatayo lang to sa bandang pintuan habang nakatingin sa dalawa. Nasaan si Amo Rosa? Tanong nung matanda sa kanya. Hindi ko alam kung nasaan, pero ipapakalat ko ang mga tao ko para mapahanap sila. Saad nito sa matanda na tumingin siya sa loob at nakita niya ang ginagawa ng dalawa sa kama. Papasok sana ang matanda para pigilan si Alvin, pero tinulak siya ni Diego at sinara nito ang pinto. Hayop ka? Saad ng matanda rito na binunot nito ang baril niya at tinutukan niya ang matanda. Tumahimik ka. Nakinalabit nito ang baril. Pumutok ang ulo ng matanda na bumagsak to sa sahig. Kuya! Sigaw ni Alvin na walang saplot na lumabas ng kwarto. Wala yun, tol. Sige, tuloy lang kayo. Saad ni Diego sa kanya. Nakaswal lang tong hinila ang matanda papunta sa may hagdanan at tinawag niyang isa sa mga tauhan niya. Boss, iligpit niyo to. Sige, boss. At may narinig siyang sigaw sa baba. Kaya bumaba siya at nakita ang katulong. Hoy, linisin mo yung dugo sa taas. Utos ni Diego sa kanya na hindi naman to makagalaw kaya tinutukan niya to ng baril. Opo. Naluluhang saad nito. Bumalik sa taas si Diego at muling tumayo sa pintuan
habang nakatingin sa kanila. Tol, hindi ka ba sasali? Tanong ni Alvin sa kanya. Lumapit si Diego sa kanila at tumayo sa paanan ng higaan. Ikaw na muna, Tol. Saad ni Diego sa kanya na kinuha nito ang cellphone niya at kinunan sila ng picture at pinadala niya ito. Enjoy, saad niya sa caption. Nakatanggap ng mensahe si Rosana sa cellphone niya at nung makita niya to, binato niya to sa pader at galit tong nagsisigaw. Walang niya, traidor, papatayin kita. Mabilis na pumasok sa loob ng kwarto si Sonny. Rosana, bakit? Anong nangyari? Tanong niya na nakita niyang napahawak si Rosana sa braso niya at umiyak ito.